kailangan silang, may tinatanong pa sila sa ICC. So sa ngayon po ay eto na, ilang araw na lang ay magaganap na po ang confirmation of charges na inaasahan po na lalong sigit ng mga pamilya ng biktima at marahil ang buong bayan natin at ang buong mundo nakaabang po dito kasi ito po ay parang first time na mangyayari sa International Criminal Court na isang dating Pangulo ang naaresto at nakadetain at hanggang sa ngayon ay meron nasa posisyon pa rin yung kanyang pamilya, yung anak niya, Vice President pa rin po. So ano po ito, isang mahalagang yugto sa buhay lalo sa ating mga Pilipino na kumbaga yung usapin ng pananagutan ay narito na sa pamagitan po dito ng International Criminal Court. Yun po. Okay. Ma'am Rubilin, sa mga ganito pong pagkakataon, alam din naman po natin, hindi lamang po yung grupo po ninyo, eto pong nag-aabang ng development or progress pagdating po sa ganito pong sitwasyon. Pero sa tingin po ninyo, kung kayo po ang tatanungin po natin ngayon, on the part na din po ng grupo po ninyo, ano po yung nakikinita po natin na posible pong maging positive or kung meron din po ang negative impact, ano po sa komunidad or sa mga kababayan po natin sa mga ganito pong kaso na kinakaharap po ngayon na neto pong si former President Rodrigo Roa Duterte? Sige po, kami po bilang isang network ng taong simbahan at mga human rights advocates na mula pa noong naganap po ito, nung Pangulo pa si Duterte, ay naramdaman po namin yung kalagayan ng mga pamilya ng biktima kasi sila po lalo tigit yung sa mga, sabi nga natin, mga maralitang komunidad, ang mga nadali nitong palpak na war on drugs. So yung libo namatay, no? Napas lang, na walang due process, na basta na lang pinatay sa loob ng tahanan, sa kalsada. So parang sa ngayon po magsasampung taon na po na kami bilang bahagi ng ganitong pakikilakbay sa mga pamilya ng biktima. Eh talaga namang nakita po namin yung kahalagahan nito dahil nga nung hanggang ngayon, no, mahirap dito sa ating bayan na makamit ang hustisya, lalo tigit pinaka-responsable, pinuno ng bayan ang may responsibilidad sa ganitong patayan. So, ano po, kumbaga isa po itong mahalagang yugto at sana po ay magtuloy-tuloy yung proseso kasi po alam namin na matagal ito pero yung hakbang, no, para makamit yung pananagutan. So, yun po yung sa mga balita, doon sa mga ulat na rin na yung mga eksperto, no, na tumingin sa kanya, yung mga doktor, na tatlong eksperto na kung saan titingnan yung kanyang mental situation, yung physical condition. At syempre, ano rin, kinikilala din natin dahil may 81, mag-81 na siya, so yung age din po. Pero ganun pa man, naniniwala po kami doon sa pahayag ng mga doktor na siya ay fit to stand trial. At kung makikita rin po natin yung pag binibisita siya ng kanyang mga pamilya, ng kanyang anak, sinasabi naman po na maayos yung kanyang kalagayan, mapayat lang. Kumbaga, nandun po yung kakayanan niya na marinig at humarap dito sa prosesong ito. Dahil kahit naman nung sinasabi naman yan, haharapin niya ito. So ito na po yung due process na binigay sa kanya na ipinagkait niya sa maraming pamilya. Kaya naniniwala po kami na siya ay fit to stand trial bilang isang naakusahan, no, ng crimes against humanity. Yun po. Okay. Ma'am Rubilin, if ever ba na matuloy, eto pong paglitis, humarap na rin po, eto pong si Duterte sa publiko at makapagbigay din po ng kanya pong statement regarding po sa mga naibabato, po ng mga kaso or accusations against his name. Eto ba ay may kukonsider din po natin as victory, especially para po sa atin po mga victims, mga pamilya, neto po mga naging biktima during war on drugs or during his administration, and even sa mga grupo na din po, na talagang for how many years nag-aabang dito po sa ganito pong paglilitis, Ma'am Rubilin? Kumbaga, nung last year, nung March 12, 2025, ay kumbaga yung pong nandun na po yung kasiyahan ng mga pamilya ng biktima kasi isipin niyo isang dating isang makapangyarihan na pinuno ng bayan natin at ito na dinala siya doon, isa na pong kumbaga tagumpay, no, sa pamilya ng biktima na kumbaga ito na yung pinaka-responsable sa mga malaganap na paglabag sa karapatang pantao ay kumbaga na dahil may proseso po yung ICC, no, na dapat maaresto, ma-detain muna para dun sa sa trial. So ano po yun, kumbaga last year pa po ay isa na itong
sinasabi nga ng mga isang nanay, isang hakbang tungo sa tagumpay. At lalo higit, kung matutuloy yung confirmation of charges, maririnig yung sa trial, maririnig po yung kanyang bahagi. So, kumbaga, panawagan naman po talaga, lalo po kami sa Rise Up. Mula po nung nag-submit po kami ng communication complaint, nagpahayag kami na may mga pamilya talaga ng mga biktima na nalabag ang karapatan. Ano na po yun, kumbaga, nung kinilala po yun, na isa na pong tagumpay yun. So, magtuloy-tuloy yung proseso para din po sa trial na muli sinasabi nga ng mga pamilya na kahit kailan ay hindi nila naranasan na basta nalang pinatay yung kanilang mga kaanak. So yun po. So kumbaga last year pa po nandun na yung kumbaga sabi nga isang nanay, isang liwanag no, na nakita kaugnay po dito sa crimes against humanity ng dating Pangulong Duterte.